Hindi pa nagtatagal mula nang maging manager si Nico sa opisina, ngunit agad siyang nagpasya na baguhin ang sistema doon. Ang una niyang ginawa ay bawasan ang mga sweldo, pero hindi kasama ang kanyang sariling sweldo dahil sa kanyang kasakiman. Binawasan niya ang sweldo ng halos lahat ng empleyado. Marami ang nagsumiti ng kanilang resignation letters na halos sa parehong araw. Ang mga natira ay hindi rin nagdalawang isip na magbitiw, ngunit dahil sa kakulangan ng ibang agarang opsyon, napilitan silang tiisin ang mga kalokohan ng manager. Halos kalahati ng mga empleyado ang umalis na. Ipinaliwanag ni Nico na ang ilang posisyon ay walang silbi at paulit-ulit lamang. Dahil dito, ang mga natirang empleyado ay napilitang magdoble ng trabaho. Kinailangan nilang magtrabaho ng lampas sa oras at minsan ay nagpupuyat pa. Umabot pa ang kalokohan ni Nico sa janitress na mulat sa poll ay hindi naman kalakihan ang sahod. Kaya't pati ito ay nagbitiw na rin sa trabaho. Ang pinakamalaking problema ay ang paghahanap ng kapalit para sa janitress. Para sa maliit na sahod, walang gustong magpunas ng sahig buong araw at maglinis ng mga doorknob hanggang sa kumintab. Araw-araw, sinusubukan ng HR manager na si Mrs. Emilia na kumbinsihin si Nico na dagdagan man lang ng kahit kaunti ang sahod ng janitress. Sinasabing sa ganitong klaseng sahod ay hindi sila makakahanap ng empleyado. Tuwing umaga sa oras ng pulong ng mga empleyado, ang tanging ginagawa ni Nico ay magreklamo kung gaano karumi at maalikabok ang buong opisina. Talagang nagiging marumi na ang opisina sa panahong iyon. Isang umaga, sa isa sa mga pulong ng mga empleyado, muling nagreklamo si Nico tungkol sa bawat maliit na bagay na nangyayari sa opisina. Matapos talakayin ang mga lingguhang ulat, ibinaling ni Nico ang kanyang pansin sa problema ng janitor na posisyon. Lahat ay nagulat dahil ang sangay na ito ng kumpanya ay maayos namang gumagana. Kung hindi kayo makakahanap ng janitor sa lalong madaling panahon, isasama ko na ang paglilinis sa mga tungkulin nyo. Halos pasigaw na sabi ni Nico sa HR manager. Gusto nang tumakbo ng manager palayo mula sa ganitong klaseng taong labis na matipid. Ngunit alam niya sa kanyang edad, hindi na ganoon kadali ang makahanap ng bagong trabaho. Kaya tuwing binabanggit ni Nico ang tungkol dito, tahimik na lang niyang pinapakinggan ang mga hindi makatuwirang panukala at kahilingan nito. Pagkatapos, nagpapakalma siya sa kanyang opisina gamit ang mga anti-anxiety pills. Nang sumunod na pagpupulong, muling ipinahayag ng manager ang kanyang pagkadismaya sa trabaho ni Mrs. Emilia. Sinabing wala pa ring natatagpuan janitor. Talaga bang ganito kahirap maghanap ng tagalinis? Ibig kong sabihin, napakatagumpay natin na kahit sino ay gustong magtrabaho sa isang matatag na kumpanya. Galit na sabi ni Nico habang dahan-dahang lumalapit sa bintana. Tila may napukaw ng kanyang pansin sa malayo. Isang babaeng madumi ang kasuotan na maingat na iniipon ang mga karton malapit sa mga basurahan. Biglang umisi si Nico saka tumingin kay Mrs. Emilia. Sinasabi mong walang gustong sumali sa kumpanya natin para sa ganyan sahod, ha? Panoorin nyo at matuto kayo. Binuksan niya ng maluwang ang bintana dahil medyo mainit sa labas. Hoy, pumarito ka sandali. May alok ako na baka magustuhan mo. Sigaw ni Nico. Ngunit hindi man lang tumigil ang babae sa kanyang ginagawa. Patuloy lang siyang nagsalansan ng mga karton. Nagtaka si Nico pero hindi siya uurong at may bakas pa nga ng pananabik sa kanyang mga mata. Hoy, kailangan mo ng pera? Halika dito. Muli niyang sigaw, ngunit patuloy lang sa pagtatrabaho ang babae. Bahagyang nairita ang boss kaya't humarap siya kay Mrs. Emilia at inutusan siyang tawagin ang security guard. Dalhin mo agad dito ang pulubing yon sa tabi ng tambakan. Utos niya sa lalaki. Makalipas ang ilang minuto at pumasok ang babae sa opisina. May suot itong hearing aid, ngunit mukhang hindi ito gumagana ng maayos o baka naman ay mumurahin lamang ito. Ang pulubi ay tila nasa edad na 30. Sa kabila ng kanyang itsura, nakakagulat na napakalinis niya sa malapitan. Malinis ang kanyang mga kamay, damit at buhok. Ang kawalan ng make-up ay nakapagpamukhang mas bata at mas maaliwalas ang kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at nakatali. Bagaman at mukhang luma at hindi bagay sa kanya ang suot na damit, ito'y malinis at walang amoy.
Ang boss na tila naaalala na ang mga bingi ay marunong magbasa ng labi ay nagsimulang isa-isahing bigkasin ang bawat pantig. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Tumango ang babae. Gusto mo ba ng trabaho? Hindi mo kailangang gumawa ng marami. Maglilinis ka lang ng opisina. Tahimik lang na tumayo ang babae sa loob ng ilang minuto habang lumilingalinga sa paligid. At pagkatapos ay tumango siya bilang pagsang-ayon. Habang nagsilbi naman ito ng pagkatagumpay ni Nico. Labis siyang natuwa sa sarili at humarap kay Mrs. Emilia na tahimik na nanonood. Hindi makahanap ng tagalinis? Baka nakalimutan mo na kung paano mag-hire ng tao. Isa itong aral para sa'yo. Ang walang kwentang taong ito ay handa pang tumanggap ng mas maliit na sahod. Pagmamalaki niyang sinabi. Pero bago mo ipaalam sa kanya, isipin mong bawasan pa ng kaunti. Nang makita niya ang tingin ni Mrs. Emilia, napagtanto niya sumosobra na siya at maging ang babaeng palaboy ay baka tumakas dahil sa ganitong klaseng trato. Kaya't binitiwan na niya ang ideya. Nagsimulang magtrabaho ang binging babae na nagngangalang Jessa. Palagi siyang dumarating sa opisina ng tama sa oras. Minsan ay mas maaga pa bago magsimula ang araw ng trabaho. Masigasig niyang nililinis, hinuhugasan at pinupunasan ang lahat ng kanyang madaanan. Sa loob lamang ng 1 linggo, hindi na makilala ang opisina sa linis. Ngunit hindi nito napabuti ang pakikitungo ng mga kasama sa kanya. Madalas siyang maging target ng malupit at mapang-asar na mga biro. Pinagtatawanan siya ng mga kasamahan sa kanyang likuran. Tumatawa ng malakas dahil alam na hindi naman siya nakakarinig. Ang hearing aid ni Jessa ay luma at mababa ang kalidad. Ngunit naririnig pa rin niya ang ilan sa masasamang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya at sa kanyang trabaho. Sa kabila ng patuloy na pangungutya at pang-aapi, marami na siyang napagdaanan sa buhay at napanatili pa rin ang kanyang kapanatagan. Lagi niyang inaasam na matapos ang trabaho upang makabalik sa kanyang tahimik na tahanan sa labas ng bayan kung saan siya nakatira. Sa isang luma at abandonadong barong-barong. Hindi nag-iisa si Jessa sa kanyang maliit na tahanan. Inaalagaan niya ang ilang mga ligaw na hayop. Kabilang na ang 3 kuting, 1 pusa, 2 aso at 1 ibon na may bali ang pakpak. Ang mga hayop na ito ang kanyang mga tapat na kasama at handa siyang tiisin ng panunokso at pang-aalipusta sa trabaho para mabigyan sila ng maayos na buhay. Ang kanyang mga alaga ang kanyang pinagkukunan ng ginhawa at pagmamahal. At ang kanilang presensya ang tumulong sa kanya na harapin ang pang-araw-araw na pang-aabuso sa trabaho. Sa gabi, kahit na tinapay at tubig lang ang meron siya para sa sarili, palagi niyang sinisigurong may masarap na pagkain para sa kanyang mga alaga. Sapat na para sa kanya ang kanilang pagmamahal na tingin upang mapawi ang pagod mula sa isang mahirap na araw sa trabaho. Lubos na nasisiyahan si Mrs. Emilia sa tagalinis dahil pinapanatili nitong malinis ang opisina sa kabila ng patuloy na panunokso ng kanyang mga kasamahan. Samantala, ang manager na si Nico ay nanatiling hindi humahanga sa kanyang trabaho. Hindi niya matukoy kung ano talaga ang gusto niya mula kay Jessa. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang tahimik na pagkilos ng babae at ang matalino niyang mga mata ay nagsimulang magdulot ng respeto mula sa kanyang mga kasamahan. Maging ang mga dating nang aasar kay Jessa ay unti-unting napagtanto na ang kanyang nakaraan ay hindi kasing simple ng inakala nila. Sa kabila ng pagiging pulubi, si Jessa ay mahusay magsalita at may pinag-aralan. Bagamat maikli ang kanyang mga sinasabi, ngunit puno ng kahulugan at kaalaman. Madalas magulat ang kanyang mga kasamahan sa kanyang matatalino at mapanuring mga pahayag. Na nangangahulugang may malalim siyang pag-unawa sa maraming bagay, ngunit pinipili niyang wag itong ipakita. Naging tensyonado at puno ng stress ang atmosfera ng opisina, lalo na tuwing umaga sa mga pulong, kung saan laging nagpapakita ng agresibong pag-uugali si Nico. Para bang palagi niyang sinisisi ang iba sa mahinang takbo ng kumpanya na nagsimulang bumagsak ng husto. Dahil sa pagbagsak na ito, lalong naging mapait si Nico at nagsimulang magtanggal ng mga empleyado. Madalas pa na sabay-sabay na pinapalayas ang ilan. Lalong nadagdagan ang negatibong atmosfera at kawalan ng katiyakan sa natitirang mga empleyado.
Kumalat ang mga usap-usapan sa mga kasamahan na malapit ng si Nico ang tanging maiiwan sa opisina. Nagsimula namang mas madalas bumisita ang CEO ng kumpanya na si Aaron, marahil ay dahil na din sa biglang pagbagsak ng kita ng branch. Gayunpaman, ginamit ni Nico ang mga pagbisitang ito bilang pagkakataon para takutin at gipitin ang mga empleyado, upang magmukhang positibo ang imahe ng opisina tuwing dadalaw ang CEO. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Nico, si Aaron na siyang nagtatag ng kumpanya ay hindi papayag na bumagsak ito at nakahandang gumawa ng aksyon para maibalik sa dati ang kaayusan. Matapos ang ilang pagbisita, napansin ni Aaron na bagamat mukhang maayos na tumatakbo ang opisina sa panlabas, may namamayaning pagkabalisa at hindi pagkakakontento sa mga empleyado. Pagkatapos ng isa pang pagbisita, inanunsyo ng CEO na ang kumpanya ay sasailalim sa isang masusing paglilinis. At ang lahat ng empleyado, kabilang na ang manager, ay bibigyan ng bayad para sa day off. Habang wala ang lahat, nagpa-install si Aaron ng mga nakatagong kamera sa buong opisina na konektado sa kanyang personal na computer. Nais niyang matuklasan ang tunay na nangyayari sa kumpanya at gumawa ng hakbang upang mailigtas ang negosyong naitayo niya sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Inialay ni Aaron ang kanyang oras sa pagmamanman sa opisina araw-araw, mula sa pagbubukas hanggang sa pagsasara nito. Masusi niyang tinipon ng impormasyon at ebidensya upang maunawa ng mga dahilan sa likod ng pagbagsak nito. Isang araw, sa kalagitnaan ng isang pulong, ipinakita kay Aaron ang isang maayos na ginawang plano para sa pag-unlad ng negosyo na labis niyang ikinagulat. Mabilis niyang binasa ang mga nilalaman nito at tumingin kay Nico na may pagkabigla. Ano ito? Sino ang naghanda nito? Tanong ni Aaron habang hawak-hawak ang business plan. Napansin ni Nico na interesado ang CEO sa dokumento, kaya't agad siyang nagpakumbaba at tumugon. Pinagtrabahuhan ko ito ng husto, sir. Hindi ako natulog ng ilang gabi. Talagang umaasa akong magustuhan ninyo ito. Ang unang bagay na nakapagtataka para kay Aaron ay ang malinis at pambabaing sulat kamay. Nakabasa na siya ng maraming ulat na isinulat ni Nico, kaya't pamilyar siya sa magulong sulat nito. Sa kanyang karagdagang pagsisiyasat, nakuha pa niyang mas maraming palatandaan na ang isip ni Nico ay kasing gulo at deorganisado tulad ng kanyang sulat kamay. Pinanood ni Aaron ang mga naitalang video at nagulat ng matuklasan na ang tagalinis ng opisina ay gumugugol ng malaking oras sa gabi, nagtatrabaho sa mga papeles. Lubos itong nakatuon at abala sa kanyang gawain na parang wala nang pakialam sa oras. Madali rin itong nakakagawa ng mga graph at diagram na tila sanay na siyang gawin ito ng maraming taon. Nalungkot si Aaron dahil napabayaan niyang mapansin ang napakaraming bagay sa kanyang kumpanya. Kinabukasan, ipinatawag ni Aaron si Nico sa kanyang opisina. Dumating itong nagmamadali, ngunit pagtingin pa lang niya sa mukha ni Aaron ay bigla siyang napatigil. Tumayo siya roon, nakayoko habang pinapagalitan ng boss. Lahat ng tao sa opisina ay natatakot magsalita o kumilos, takot sa galit ng CEO. Alam mo bang halos wasakin ng iyong panlilinlang at pandaraya ang kumpanyang ito? Lubos akong nababahala sa dami ng mga dekalidad na empleyadong nawala dahil sa iyong mayabang na pag-uugali. Tinanggal mo ang lahat ng pinakamahusay na empleyadong matagal at maingat kong pinili. Sir, ako... hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Akala ko noon, sige, baka sinusubukan itong taon na to ang isang kakaibang pamamaraan. Pero nang sinubukan mo ang kininang credit para sa trabaho ng iba, yun na ang huli. Napalunok at kumalma si Aaron. May 10 minuto ka para kunin ang mga gamit mo at umalis. Ang dating malakas ang tiwala sa sarili na manager ay biglang mukhang talunan at namutla habang papalapit sa labasan. Sa sandaling iyon, narinig niyang tinawag ni Aaron ang sekretarya upang papasukin ang tagalinis. Pagpasok ni Jessa sa opisina, itinuro ni Aaron ang upuan at sinenyasan siyang umupo. Maupo ka. Gusto kong malaman ang tungkol sa'yo. Malinaw naman na matalino ka at hindi ka naman nawala ng pagkakataon sa buong buhay mo. Medyo nalito ang babae, ngunit kinumpirma niyang totoo ito. Napagtanto ni Aaron na sa kabila ng kanyang pagkabingi, hindi siya kulang sa talino. Tumitik si Jessa sa bintana habang marahang nagsasalita at sinimulang ibahagi ang kanyang kwento.
Lumaki si Jessa sa isang napakahirap na pamilya. Ngunit bata pa lamang siya ay mahilig din niyang pag-aralan ang mga bagay. Sa kabila ng mahirap na kalagayan ng kanyang tahanan, kung saan ang kanyang mga magulang ay laging lasing at nag-aaway tuwing gabi. Kaya't nagsikap siya sa kanyang pag-aaral. Mula grade 3 hanggang sa kanyang pagtatapos, madalas siyang maghanap ng kanlungan sa isang abandonadong bahay malapit sa kanilang tahanan. At doon nag-aaral sa mga araw na naglalasing ang kanyang mga magulang. At sa umaga, tahimik siyang bumabalik sa kanilang bahay upang kunin ang kanyang damit at bag habang natutulog pa ang kanyang pamilya. At agad na tumatakbo papuntang paaralan. Sa kabila ng mga pagsubok, nagawa ni Jessa na magtagumpay sa kanyang pag-aaral at madaling natanggap sa kolehiyo. Siya ay matalino at determinadong estudyante na kinagigiliwan ng lahat ng kanyang mga guro. May likas siyang kakayahan na mabilis makaunawa ng mga konsepto at palaging handang tumulong sa kanyang mga kaklase. Hindi na nakapagtataka nang magtapos si Jessa na may pinakamataas na GPA. Business Administration ang paborito at pangarap niya mula pagkabata. Dito niya rin nakilala ang kanyang unang pag-ibig, si Alvin, na isang taon ng tanda sa kanya. Pagkakita pa lang nila sa isa't isa sa pasilyo ng universidad, alam na nilang nahulog na sila sa isa't isa. Gayunpaman, mariing tinutulan ng mayamang pamilya ni Alvin ang kanilang relasyon. Ngunit sa kabila nito, napakatatag ng kanilang pagmamahalan. Kaya't nag-propose si Alvin kay Jessa at sinabing nais niyang makasama siya habang buhay. Isang araw, nagpunta sila sa probinsya upang bisitahin ang kanilang mga kaibigan. Sila'y nasa masayang kalagayan, lalo na't 1 linggo na lang bago sila ikasal. Papalapit na sila sa bahay ng kanilang kaibigan kung saan hinihintay na sila ng lahat nang biglang kumapal ang hamog at naging maputi at malabo ang lahat sa paligid nila. Hindi nila namalayan nang biglang sumiklab ang mga ilaw ng paparating na sasakyan na tumama sa kanilang windshield. Isang nakakakilabot na tunog ng preno at isang malakas na banggaan. Nang magkamalay si Jessa, nasa loob na siya ng ambulansya. Ang una niyang itinanong ay kung ano ang kalagayan ng kanyang kasintahan. Nawalan siya ng malay nang malaman niyang pumanaw na ito. Nang magising muli si Jessa sa silid ng ospital, agad niyang napagtanto na may malaking nagbago sa kanyang buhay. Mula noon, naging bingi si Jessa. Hindi maipaliwanag ng mga doktor ang biglaang pagkawala ng kanyang pandinig at sinisi ito sa matinding stress. Sa kabila ng kanyang mabigat na kalagayan, nakiusap siya sa mga doktor na payagan siyang dumalo sa libing ng kanyang kasintahan. Ngunit hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong mabisita ang libingan nito. Sinisi siya ng mga magulang ni Alvin sa aksidente at iginiit na kung hindi dahil sa kanya at sa mga kaibigan niyang salat sa pera, hindi sana si Alvin pupunta sa probinsya. Sa huli, halos sugurin siya ng ina ni Alvin habang sumisigaw. "Gagawin kong miserable ang buhay mo. Makakahanap ka lang ng trabaho bilang isang tagalinis. At magsisisi ka na sinira mo ang buhay ng anak ko." Ang tanging pinagsisisihan ng kawawang dalaga sa mga sandaling iyon ay ang hindi siya ang namatay sa halip na si Alvin. Dahil wala namang may kailangan sa kanya. Ang kanyang ina ay papalit-palit ng mga pinatitira sa kanilang bahay. At di nagtagal ay nasunog ito habang naglalasing kasama ang isa sa mga ito. Punong-puno ng kawalan ang buhay ni Jessa. Walang trabaho, walang tahanan, walang pag-ibig, at ngayon wala na rin pandinig. Mahirap makahanap ng trabaho. Wala namang may interes sa isang binging palaboy. Noong una, natutunan niyang basahin ang galaw ng mga labi. Pagkaraan ng ilang panahon, nakakuha siya ng kaunting pera mula sa paglilinis sa lokal na pamilihan. Ginamit niya ang pera pambili ng hearing aid. Hindi nito ganap na naibalik ang kanyang pandinig, ngunit nakatulong ito upang makarinig siya ng ilang mga salita. Simula noon, nagsimula siyang magpalaboy-laboy. Natagpuan niya ang isang maliit na barong-barong kung saan siya maaaring sumilong. Sa kabila ng kanyang mahirap na kalagayan, hindi siya kailanman nagreklamo sa kanyang buhay dahil nakita na niya ang napakaraming kawalang katarungan. Kontento na siya kasama ang kanyang mga alagang hayop na siyang pinakamalapit niyang mga kasama. Tahimik na nakinig si Aaron sa malungkot na kwento ni Jessa. Sa pagtatapos ng kwento, naalala niya ang trahedya na kinasangkutan ni Alvin. Kilala niya ang mga mayayamang magulang nito at nalungkot siya sa nangyari. Nang araw ding iyon, inalok niya si Jessa na maging bagong executive director ng branch ng kumpanya.
Nang pumayag ang babae, labis na nasiyahan si Aaron sa naging desisyon at mabilis na umunlad ang kumpanya matapos nito. Madalas na bumisita ang CEO sa kumpanya at paminsan-minsan ay nakikita siyang sinusundo si Jessa mula sa trabaho. Dumating ang puntong nalaman ng lahat na may relasyon sila at di nagtagal kumalat ang balita ng kanilang kasal. Isang araw, binigyan ni Aaron si Jessa ng isang perpektong regalo. Dumaan siya sa kumpanya pagkatapos ng tanghalian. Kumatok siya sa opisina. At nang pumasok siya, nakita niyang abala ito gaya ng dati. Han, magpahinga ka naman muna. May dala akong sorpresa para sa'yo. Hawak niya ang isang sertipiko na nagpapatunay na siya na ang bagong may-ari ng isang animal shelter kung saan ang lahat ng kanyang mga alaga ay naninirahan. Alam niyan sa pagsisimula ni Jessa ng kanyang bagong buhay kasama ang kanyang asawa, wala na itong sapat na oras upang alagaan ang mga hayop sa hinaharap. Bukod dito, sabik din si Jessa sa paghahanda para sa pagdating ng kanilang sanggol na lalaki. Nang marinig ni Aaron ang balita ay labis itong natuwa. May isa pang himala na nangyari sa buhay ni Jessa na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Biglang bumalik ang kanyang pandinig na para bang hindi ito kailanman nawala. Kaya't muli siyang naging ganap na normal. Ang malaki at maluwang na bahay ng CEO ay napuno ng init at saya ng isang tahanan.